Ako, nagpipigil pa ako pero sa nakikita ko na itong mga kababayan natin na alam na nila na mali, susuportahan pa nila. Mali na itong si Kibuloy, mali pa ito si Duterte at ang mga kampo nila, suportahan nyo pa, di ba? Ako ngayon, sa gabing ito, idideklara ko na. Ako ay sumusuporta na sa Marcos administration at inihikayat ko na ang sambayanang Pilipino na suportahan ang Marcos administration by all means, di ba? At ang lahat na nagtatangka dyan na papagsakin ang Marcos administration, maging yung mga nagsasabi na mga retired generals daw, wala kaming pakialam sa inyo. Mga sir, di ba? Ako ginagalang ko kayo, pero kung pababagsakin nyo ang kasalukuyang pamamahala na hinalal ng bayan, ang ating Pangulong BBM, ay tayo-tayo pong mag-aaway. Sa totoo lang. At alam nyo po yan, kilala nyo naman yung mukhang ito. Pare-pareho naman tayo may bakas. At may dungis ang ating mga kamay. Pare-parehas lang naman. Tuloy nyo na sir yung inyong destabilisasyon. Lumutang po kayo at harapin kayo namin. Diyan po sa mga general na mga baluktot ang isip. Lalo na yung to si Johnny Macanas. Sir nakikinig ako sa inyo noon, harap-harapan, nangangaral ka sa amin, pinapakinggan kita. Kinagalang kita kasi ikaw ay senior officer namin. Pero sa ginagawa mo sir, tingnan mo. Pag tayo nagharap, kakalimutan ko na ikaw si Johnny Macanas. Mark my word. Kaya tigilan mo yan sir, hanggat maaga pa, magbago ka. May pagkakataon pa. Alam mo yan sir, kilala mo ako, hindi ako nagbabanta na hindi ko ginagawa. Pag nagkita tayo, kita mo. Kung ano ang ginawa ko nung kana General Sibilia at sa isa pang general kay Bidia, kung paano ko sila noon harap-harapan. Sir, mangyayari sa'yo yan. Pag hindi ka umayos, yan ang masasabi ko. Kaya magunos dili kayo. Huwag niyong sirain ang gobyerno. Nasaan ba ang mga utak nyo? Naturingan kayong mga general. Suportahan nyo si Kibuloy. Pambihira kayo. At saka ikaw, Rolando Olamet, at a.k.a. Monk, na nagsasabi ng Iminilip ay kumakampi kay Kibuloy, patunayan mo yan. Magkikita rin tayo. Makikita din tayo. Magkakaroon talaga ng pagkakataon na magkikita tayo. Sisingilin ko sa iyo yan ng harap-harapan. Pagkaroon ng asembleya, tingnan mo, nag-anniversary lang nung nakaraan. Siyempre, di tayo nagkita-kita. Pero may panahon na magkikita tayo. Sisingilin ko sa iyo yan. Ginagamit mo ang Iminilip sa sarili mong pakinabang. Alam din naman namin na kumukubra ka dyan. Kay Digong, alam namin yun, at pati kay Kibuloy. Akala mo hindi nakarating sa akin yan? Nakarating. Alam namin yun. Kaya, huwag kang ipal. Di ba? At least ngayong gabi ako nagdideklara na ako. Dinideklara ko po na si BBM ay aming susuportahan sa abot ng aming makakaya. At saka ngayong araw, dinideklara na namin na ang mga DDS ay kalaban namin. Yan. Klaro yan. Pero welcome kayo dito sa aming live streaming para naririnig nyo na may mga taong pumapalag sa inyo at hindi bahag ang buntot sa inyo. Di ba? Ang akala nyo kasi, ang lahat ng tao kaya nyong takutin, si Digong? Naku po. Huwag nyo kaming lakuan ng inyong tapang. Ang totoong matapang ay tumitindig sa katuwiran. Yun yun. Pero yung puro kabuktutan, ang alam nyo, karuwagan po yun. Hindi nyo maharap yung katotohanan. Kaya masasabi kong kayo yung mga duwag. Saksakan ng sinungaling. Sinabi niya ngayon, babaguhin niya bukas. Nako, yung ganong tao walang kredibilidad. Hindi ko naman maintindihan bakit kayo naniniwala sa isang taong walang kredibilidad. Sinabi niya ngayon, babaguhin niya bukas. Nasaan ang credibility doon? Nasaan ang integridad ng ganong tao? Di ba? Tama? Sabi ni Nanat, Siga, shut up daw. Di ba? Hindi mo ma-take yung sinasabi ko na yung mga idol mo sinasabi ko mga estupido. Sa totoo lang. Mga estupido talaga. Sinabi nila ngayon, babaguhin nila bukas. Pero itong mga tao, paniwala pa rin na paniwala sa kanila, ay hindi ko kayo maintindihan sa totoo lang. Nadagdagan pa ang mga kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng mga pahayag ng bise,
Hindi nagustuhan ng ilan ng umano'y pangmamaliit niya sa impeachment process. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. God save the Philippines. Sinagot ng mga kongresistang nagsulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga sinabi sa press conference kaninang umaga. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Wala siyang karapatang magsabi at mag-invoke ng God Save the Philippines dahil sa madaming pagkakataon, she failed to save the Philippines kung kailangan as leader of the country. Sabi ni Gabriela Representative Arlene Brosas, dapat daw isalba ang bansa mula sa mga opisyal ng gobyerno na tinuturing na personal ATM nila ang pera ng taong bayan. Sabi naman ni Kabataan Representative Raul Manuel, ayaw nila sa mga opisyal na walang pakialam sa katiwalian at ang taong bayan daw ang magsasalba sa bansa sa mga tiwaling opisyal gaya raw ng bise. Hindi rin nila nagustuhan ang tila pagpamaliit ng bise sa impeachment process at paghahambing dito sa magkasintahang naghiwalay. Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Pinapakita nun kung gaano kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Kung gaano hindi niya pinapahalagahan ang mandato ng taong bayan at yung ating mga democratic processes. Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Sabi pa ni Representative Franz Castro, seryosong issue ang impeachment dahil layo nitong papanagutin ang mga nagwawaldas ng pera ng taong bayan. Sabi naman ni Impeachment Prosecutor Representative Joel Chua kay VP Sara, magkita na lang sila sa Senate Impeachment Court. 215 na kongresistang nakalagda sa impeachment complaint na natransmit sa Senado noong isang araw, pero may mga nagdagdag ng kanilang pirma. Attorney Antonio Odi Bukoy. Attorney Odi, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIZ, Alert Channel 23. Kasama din natin si Drew Nasino. Good morning. Good morning po, Attorney. Good morning. Good morning po sa inyo. Malugod akong naimbitahan para makipag-unayam sa inyo. Apo. Okay lang po ba, Attorney Odi na lamang ang aming itawag sa inyo? Yes. Alright. Yeah, kahit Odi lang, pwede na rin. Hindi kasi pag Attorney Odi, Informal parang, naman tayo dito, wala tayo sosgado. parang luxury vehicle ang dating eh. Di ba? Anyway, pinatatawa namin kayo at pinagagaang dahil medyo mabigat ang pag-uusapan natin. Ito yung may kaugnayan dun sa sinasabi nilang naantala, naudlot, or parang sinasagaang bang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alright. Bilang isang human rights lawyer, no, Attorney Odi, ano po ba ang pinaka nakikita niyong dikit sa sikmura ni Juan de la Cruz na paglabag ba or pagkakasala bang masasabi or mga hindi maayos na nagawa or hindi nagagawa ng pangalawang Pangulo? Go ahead po. Kung ating susundan ang sakdal o yung articles of impeachment na inilahat ng mga kongresista sa Senado, meron pong 7 sakdal o 7 articles of impeachment. Pero ito po, pwede kong i-summarize into 3 categories. Yung buod po 3, no? Yung una ho, ayon sa artikulo, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ng Speaker of the House. Kasama na rin po dito ang mga ginawang destabilisasyon ng pangalawang Pangulo. Pati po yung kanyang papel sa Davao Death Squad nung siya ay naging alkalde ng Davao City. Pangalawa po dito, second category, ay yung abuso ng kapangyarihan at pagtataksil sa public trust o sa tiwala ng bayan. At yung pangatlo po na palagay ko napakahalaga, lalo na sa mga ordinaryong Pilipino, ay ang malawakang katiwalian o pandarambong at malversasyon ng kapanambayan. Yun po yung pwede kong isummarize yung 7 na sakdal na inilahad ng mga kongresista sa Senado. Pero para sa akin po, ang pinaka-importante po dito, dahil apektado po nito ang kabuhayan ng mga maralitang Pilipino, ay yung pangatlong nabanggit ko, yung malawakang katiwalian at pandarambong sa kaban ng bayan.
With that, Attorney Odi, ang binabanggit nila at ang lagi sinasabi may pruweba ba kayo? May resibo ba? May resibo ba sa mga aligasyong ito laban sa Vice Presidente, Attorney Odi? Nung nabasa ko po yung articles of impeachment o yung sakdal, kompleto po yung annexes nila eh. Pero sigurado po ako pagdating po ng trial o pagdinig nitong kasong to sa Senado, kompleto po yung kanilang papeles. At saka maaari pa silang magsusog dyan eh. Dahil basta po covered nung lahat ng artikulo. Natingin ko po meron naman. Base ko sa aking karanasan as a trial lawyer. Right. Attorney, assuming na yun na nga, kung mag-i-start ang impeachment by after elections, let's say Opo. July. Nakapag ano na si VP Sara. Actually, kahapon kausap lang natin si Senator Ronald Bato de la Rosa, no? Tinanong natin siya dun sa impeachment. Ano kung nakikita po ninyo na magiging epekto po nitong pag-endorso po ni Vice President Sara Duterte ng mga senatorial candidate na expected natin na magkakaroon din ng decision sa impeachment trial. Will it save her from let's say mas impeach talaga